Asher, may kaso bang isasampa laban sa lalaking ng basa at ngayon ay humarap dyan sa San Juan City Hall? Monica, walang nakikitang paglabag sa batas o sa ordinansa ang San Juan City Government. Kaugnay nga dito sa ginawang pambabasa nitong si Lexter Castro gamit yung water gun at pangdidila pa sa isang motorcycle rider. Kasabay nga yan ng pagdiriwang o pagsasagawa ng Wata Wata Festival ng lungsod noong June 24. Sa kabila nito ay humingi pa rin ng paumanhin ang residente, partikular na sa nag-viral na video nito sa social media. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga nasasabi ko po sa inyo, lalong-lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita at sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Paliwanag pa ni Lexter, lumantad na rin ito matapos ang panawagan ni San Juan City Mayor Francis Zamora laban sa mga lumabag sa ordinansa. Umapila rin siya sa mga nag-post at nag-repost ng kanyang video na alisin na ito at tigilan na ang pagbabatikos at pagbabanta sa kanya. Natatakot rin niya siya para sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya dahil sa mga natatanggap na banta. Kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalong-lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay kung may galit po sila sa akin. Ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Kinonsulta niya rin sa kanilang mga abogado ang pangyayari kung may paglabag nga si Lexter sa insidente. So specifically, yung kanyang ginawa na pagbabasa gamit ng water gun at yung pangdidila, no? Kung tutuusin, talagang walang violation ito. Kahit sa batas, no? Kinonsulta po namin sa ating mga abogado. Ngunit nilinaw ng alkalde na maaari pa ring makasuhan si Lexter kung may magrereklamo laban sa kanya na pribadong individual, bunsod ng nasirang gamit o kung may nasaktan sa pangyayari. Monica, muli namang humingi ng paumanhin si Mayor Zamora sa mga naabala noong Wata Wata Festival. Nanawagan rin ang alkalde doon sa mga may reklamo kaugnay nga sa mga paglabag sa ordinansa doon sa kanilang isinagawang aktibidad. Tiniyak naman ni Mayor Zamora na makikipag-ugnayan din sila sa lokal na pulisya upang masiguro naman yung kaligtasan nitong si Lexter sa gitna ng mga banta na kanyang natatanggap laban sa kanyang buhay. Ito muna ang latest, balik sa iyo, Monica. Sure, yun nga yung gusto ko nga malaman. No? Marami kasing lumalabas sa social media na hinaing ng mga di umano ay naperwisyon ng Wata Wata Festival. Pero ngayon ba, as we speak, ay may mga lumutang na at personal na nagreklamo dyan sa San Juan City Hall at meron ba silang inaasahan na assistance mula sa munisipyo? Sure. Yes, as of today, Monica, ay may mga dumating na mga nagreklamo kaugnay nga doon sa mga paglabag doon sa Wata Wata Festival. At ang una dyan ay yung isa na sinasabi nga niya na ito yung parang kumbaga nagsaboy ng muriatic acid doon sa isa sa mga residente bilang ganti daw umano sa mga na nabiktima siya noong nakaraan na pagdiriwang sa nagdaang taon. Yung pangalawa dyan ay nung isang araw lang ay dumating dito sa San Juan City ay ang isang nagreklamo naman na the rider o delivery rider. Kaugnay nga yan sa pambabasa kung saan humantong pa sa pagkasira ng kanyang cellphone. At yan naman ay tiniyak ni Mayor Zamora na kanyang papalitan yung cellphone na nasira sa kanya dahil sa pambabasa na nangyari sa kanya. At hinahanap pa yung o nakikipag-ugnayan na ang San Juan City government doon sa natukoy na gumawa noong paglabag sa ordinansa doon sa delivery rider.
At ngayon ay patuloy nga nananawagan si Mayor Zamora doon pa sa ibang magrereklamo upang magkaroon ng kumbaga makapagkaso sila doon sa mga lumabag talaga sa ordinansa. Monica. Mhm. At huling tanong na lang, Asher, no, bagamat isang taon pa ang ating hihintayin, pero may nabanggit ba si Mayor Zamora sa mga maaaring maging pagbabago sa selebrasyon ng Wata Wata Festival sa susunod na taon? Yes, Monica, nauna na rin kinumpirma yan ni Mayor Zamora na plano nila na magpatupad ng panibagong ordinansa kung saan paitingin nga itong proteksyon para doon sa mga motorista, lalo pa kaugnay nga sa pagsasagawa nitong Wata Wata Festival kung saan ay magde-designate na lang sila o magtatalaga na lang sila ng isang lugar o particular dyan yung isang street dito sa San Juan City kung saan isasagawa itong pambabasa o yung basaan kumbaga dito sa kasabay nitong Wata Wata Festival na taunan nga nilang ginagawa. At sa pagkakataon na yan ay malilimitahan yung mga residente na isagawa yung pagbabasa sa ibang lugar, hindi na yan papayagan sa iba pang lugar maliban doon sa kanilang itatalagang lugar. At sa ngayon ay yan pa yung tinitingnan ng San Juan City Government na kanilang gagawin para sa susunod na mga pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa San Juan City Hall.